Sa episode na ito ay isi-share ko sa inyo ang isang bagong campsite na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Isang napakalawak na resort ang unti-unting dinedevelop para maging isang camping grounds. May malawak na pool area, Waterfalls! at unexpected na weather sa umaga. Grabe, ang tubig. Ito yung umaga namin dito sa campsite. Tsak nagugustuhin mong mapuntahan ang spot na ito dahil wala pang 2 oras mula Metro Manila ang magiging biyahe mo papunta dito. Yan at iba pang mga kaganapan ang mapapanood nyo sa video na ito, kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde, at kung camping at adventure ang hanap mo, tara at sama ka sa aking kwento. Kain muna kami ng lunch bago kami dumiretso dun sa aming magiging campsite. Dito kami kakain. Tianas. Hindi ko alam kung masarap dito. Nadaanan lang namin. At dito na kami nagpa-siyang mag-stop over kasi ganda nung ambience. At ma-experience man lang nung mga bata yung ganito ka-fog. Kasi first time nila makakita dito ng fog. Kasi ilang beses namin dumaan dito pero ngayon lang kami nakachempo kasi ng ganitong weather. Sila pala, ako ilang beses na eh. Pero yung mga bata, first time nila to. Kaya dito na kami kakain. Nabati ko yata yung weather. Biglang umulan. Sayang, ganda pa naman sana ng view dito. Pero ganda doon, medyo maliwalas naman. Kaya for sure dadaan lang tong ulan na to. Hey, friendly siya. Uy. Friendly siya. Ayan, ulo ko. Ay, ay. Kung kagaya namin kayo na mahilig mag-camping, may simpleng tip ako para sa inyo. Mas okay na kumain na muna sa labas bago pumunta sa campsite. Makakatipid ka na sa oras, mas masusulit nyo pa ang camping experience nyo pagdating nyo sa spot. At speaking of spot, ang magiging campsite namin ngayon ay isang matagal ng resort dito sa Santa Maria, Laguna, na sa ngayon ay open na for campers. Accessible for both motorcycles at kahit anong klaseng sasakyan. Medyo matarik lang ang papasok pero kaya naman. Pwede kayong bumaba. Doon na lang siguro pag ganun kami para malapit kami doon sa mga lamesa. Dito na kami sa spot. Naiahon na natin yung ating sasakyan. Tapos nakapili na rin kami ng pwesto. Ito yung pwesto namin. Kasi malapit sa mga tables para at least meron kaming tambayan. Nandito naman yung pinaka pool area nila. Matatanaw mo dito sa bandang baba. Importante makapag-set up muna tayo ngayon para at least may secure na natin yung ating magiging spot. Swerte natin kasi isa lang yung nagka-camping. Meron doon nagmamoto camping. At ngayon ay weekends pero wala masyadong nagka-camping dito kaya swerte natin. At itong spot na to kung saan tayo mag-set up ng ating tent solo natin. At hindi natin sure kung may darating pero okay lang yan. At least tayo yung nauna dito sa spot na to at makakapwesto tayo ng maganda. Bago pa bumuhos ang nagbabadyang malakas na ulan ay nag-set up na kami ng aming camp. Sa mga interesado nga pala sa gamit kong owning, 2x2 ang sukat nito at na-order ko to online.
Useful naman siya at tumagal naman sa akin. Magtatatlong taon na simula nung nabili ko siya at hanggang ngayon ay okay pa naman at nagagamit ko pa din. Dapat pala laging nakalabas yung pangkalso dyan. Hello, we're here at the top of the hill. I just want to rest. Tapos na kami mag-setup, mabilis ang setup lang. Dito kami nag-park para dito nakaharap yung sasakyan kasi andito sa likuran yung hangin eh. Para at least bukas yung likuran namin para salo namin yung hangin, mas presko. Ito yung aming tent. As usual, yung lagi nating gamit, lagi ko sinasabi. Yung ating 4-person tent na ang ginagawa nating tulugan ay yung cot bed. Pero ngayon, ginawa ko uli yung ginawa ko dun sa Milagros campsite. Dinala ko uli yung aking inflatable mattress. Tapos ako naman, magko-cot tent na lang ako dito sa may bandang harapan para at least mas okay yung tulog ko. Kasi nung nakaraang camping namin, siksikan kami dun sa dalawang cot bed lang. So medyo masikip. Kaya dinala ko uli yung isa pang tulugan namin. Tapos dito na lang ako sa labas. At ito namang area na to, para meron lang kaming silungan. Kasi ang kagandahan sa spot na to, meron silang mga tables and chairs doon sa bandang likuran natin. At pwede tayo doon magluto at kumain. Actually, andun na yung mga gamit natin eh. At ito lang yung sinecure natin na area para dito yung pinaka-common area natin. At the same time, medyo mapresko kasi tignan nyo, may mga puno dito sa bandang kaliwa at dito yung araw eh, bukas na umaga. Kaya at least bukas ng umaga, kahit hindi tayo magmadali, meron pa tayong shaded na area. At dito naman banda, itong overlooking na to, pakita ko sa inyo. Yan, overlooking. Ako natatanaw ko dito yung Pililla Windmill. Ayun oh. Hindi ko lang sure ko. Hindi nyo matatanaw dito, sobrang layo eh. Pero dito, tanaw na tanaw mo yung Pililla Windmill. Tapos sa baba nito, itong cliff na to. Cliff kasi yung area na to, yung pinaka parking area nila. At the same time, car camping area, moto camping area. Ang baba nito ay swimming pool na. Ayun. Dalawang malaking swimming pool, isang pang adult at isang pang kids. Yan, yung ating mabilisang setup. At wala naman kami prepare na dinner. At di na kami magluluto. Ang ginawa namin, bumili na kami ng lutong ulam. Kanin na lang para at least masulit natin yung yung spot. Hanap muna ako ng mga tuyong kahoy dito. Marami naman eh. Para meron kaming pang siga mamaya. Kahit na medyo basa siya ng kaunting ambon, okay lang kasi wood stove naman ang gamit natin. Kaya mag-aapoy pa rin yan. Okay rin yung spot na to dito. Hindi siya masyadong maputik. Since nagsisimula pa lang yung resort na to na maging campsite. Kasi originally ay resort siya. So itong camping area nila ay wala pang nakatayong CR na malapit na nandito talaga mismo sa area ng car camping at moto camping. Kailangan mo bumaba dun sa pinaka swimming pool, dun sa gilid, may CR sila dun. Tapos pwede rin dun sa pinaka office nila. Medyo malayo-layo sa spot namin pero ito kasi yung best spot. Medyo tahimik at yun nga, may puno at mataas kaya mahangin. Sarap nung hangin. Actually nagre-ready ako at kami para sa magiging tulog namin kasi for sure malamig dito sa spot namin. Kanina pa nga lang nung nasa biyahe kami ay puro fog na yung nadaanan namin. At lalo na kapag medyo umulan-ulan, sureball yan, magpa-fog yan dito. Yun yung abangan natin bukas. Ito pa, kahoy.
ready na yung ating pansiga, yung ating mga panggatong. Andito na sa ating wood stove. Sisindihan na lang natin mamaya kapag lulutuin na natin yung ating, hindi pala, iinitin na lang pala natin yung ating biniling ulam. Lechon manok yung binili ko, isang buong manok na i-recook na lang natin. Babalot natin ng foil, tapos ilalagay natin dito sa ating wood stove para mabilisan lang yung ating magiging dinner. Ito lang yung mga dala nating ilaw Ito. Meron lang tayong 4 na ilaw. Headlight, isang lamp, tapos yung ating 2 malalakas na ilaw. Ito lang, solve na kami sa gabi. Kasi wala naman masyadong activity. Dito lang kami sa camping spot namin. So, set up ko na tong, siguro ito na lang muna para mas tipid sa ilaw. Ito yung maganda sa wood stove Pwede mong ilipat-lipat ng pwesto. Yan, dito tayo luluto ng ating, hindi, mag-iinit pala ng ating chicken. Grilled chicken. Yan. I'm standing in the middle of the noise, trying to hear my own voice. Hindi ko alam kung ako lang o may iba pang kagaya ko, pero iba talaga ang pakiramdam ko kapag may siga o campfire habang nagkakapig. Parang nagiging mas kalmado ang gabi kasabay ng mga natural na tunog ng kalikasan. Along the way, so where do I belong? In the world keeps... Ito naman yung main kitchen namin. Sulit yung mga tables and chairs dito kasi pwede ka nang dito magluto at kumain. Meron nga siyang 3 piraso. Pero syempre kapag maraming campers, share kayo dito. Nagkataon lang na solo namin yung part na to ng spot, kaya okupado namin yung 2. Kasi dito nagluto si Mrs. Tapos dito naman kami kakain siguro. Or depende. Kasi mas maganda yung spot doon sa harapan ng sasakyan. Patingin yung reverse hat na. Bagay sa yung reverse hat Sige. Yeah, parang si Daddy. Fix mo maayos. Si may diba? Reverse hat like Daddy. Paalala lang, pag pupunta kayo sa campsite na ito ay mag-ready kayo sa ingay. Ingay ng mga insekto at huni ng mga ibon. Kaya sa mga magbabalak na mag-camp dito, huwag na natin sigurong dagdagan ng ingay. Iwan na lang natin sa mga bahay natin ang ating mga malalaking Bluetooth speakers. Yan kung maaari lang naman. All the ones you need hold most, invisible alone, every heart. Dinner time na tayo at nakaserve na yung ating kakainin. Kakainin pala namin. Maraming nagko-comment sa ganyan Natin ang natin. Pero nasanay na kasi ako Pero ito yung dinner namin. So, kain tayo. Ito yung sinabi ko sa inyo na prepare ko na bago pa kami mapunta dito sa campsite. So, binili ko na to. Ayan, para hindi na tayo mag-asikaso ng sobra-sobra at makapagpahinga ng mahaba-haba. Ito yung aming food. Ito yung aming food. Yan. Lawan natin food. Chicken. Lechong manok. Tapos yung string beans. String beans ba yan? Yes. Tapos ito yung corn. May barbecue din. Tapos kay Bunso, ayaw niya kasi ng inihaw. Gusto niya fried. Ayan, kain tayo. Alam kong hindi kayo makakain pero inaalok ko lang kayo. So, kain tayo. These roads stay with me. We pitched our camp by the shade of the old pine trees. The fire danced while the night wind breathed, and rivers flowed through the rocks so endlessly. These moments will stay with me. Napakalaking plus talaga yung table saka chairs dito sa spot. Okay lang.
transfer Konti lang naman ang ants dito. You can transfer naman to other table. Hindi na namin sinetap yung malaking table namin na dapat kakainan namin. Kasi meron ito. So, ganda. Dapat dito kayo sa spot na to ah. Yung dun sa gitna kasi, dun sa kabilang side meron. Pero dito sa mismong gitna, wala siyang tables and chairs. Pero meron sila mga tinanim na mga puno. Siguro matagal pa yan. Pero yun siguro yung plan nila eh. Kasi ito ay resort at dinedevelop nila na maging campsite. Kaya may mga area na tinataniman nila ng puno para pagka lumago, yun na yung pinaka camping spot ng mga nagka-camping dito. Pagkatapos makapaghapunan ay sakto naman na bumaba ang makapal na ulap sa aming spot. Sabi, tignan nyo yan, oh. Hindi lang ma-appreciate dito sa camera eh, pero yan, yung mga ilaw, sobrang labo. Pag na yan, tapos doon, paakyat pa kasi yan. Grabe, pakalamig dito. Lumamig na din ang paligid at sakto naman sa aming pagtulog. Fire flame. These moments still. Grabe, ang lumig. Ito yung umaga namin dito sa campsite. Grabe yung fog. I-spot namin. Tapos dito, taas ng hangin, nalakas ng fog. Napakalamig. Tignan nyo naman oh. Hindi na namin makita yung bandang baba. Silipin natin. Grabe, lumig. Tayo nasa bigkit. Ay, wow. Hindi mo na maaninag yung swimming pool. Hindi na namin alam kung maliligo pa kami sa pool eh. Pero gusto kasi nung dalawang bata. Grabe. Look at that fog. Dito lang yan sa Santa Maria, Laguna. Ang pangalan pala ng campsite na to ay Aambon Resort and Campsite na siya ngayon. Pero dati talaga pure resort lang siya. At ngayon nagsisimula na silang i-develop na maging camping spot o campsite yung lugar. Itong area na to kung saan kami spot, ito yung pinaka main campsite nila. Pero may mga ginagawa pa silang platform doon, no? Pinapatag nila para maging camping site din kung saan pwede mag-pitch ng tent, car camping, moto camping. Tapos ang alam ko i-extend pa nila hanggang doon sa taas eh. Pero for now ito pa lang yung area na pinapayagan nila mag-camp. Grabe. Mamaya akyatin natin o libutin natin yung iba pang part dito sa campsite na to. Pero ito, papakita ko muna sa inyo yung sinasabi ko na i-develop pa nila na platform. Ang ganda lang din kasi dito, tingnan nyo yung pathway niya oh. Kahit na red soil siya, hindi ka mag-aalangan na maglakad papunta dun sa CR kasi nakasemento yung lalakaran mo. Tapos doon tinambakan nila ng graba. So I think yung gagawin nila dito sa dinedevelop nilang mga camping spot pa, tatabunan din siguro nila ng graba para hindi maputik pag nag-camp kasi wala pang mga damo eh. At pag nag-camp pala kayo dito, pili na lang kayo ng malapit sa ilaw, malapit sa mga tables at yung mapuno na area kagaya nung spot namin. Ayan, mapuno doon kasi in-expect namin na aaraw ngayon kasi maganda yung panahon kahapon. Pero ganito yung nadatnan namin. Pero okay lang din na pumesto doon kasi ito yung pinaka perfect spot para sa akin kasi dun sa baba merong swimming pool at mga cottages na nirerentahan. So expect nyo na merong mag-outing o something like that. Pero hindi naman totally na maririnig nyo yung ingay nila dito kasi malayo. Nga lang, mas okay pa din na itong sulok yung kuhanin nyo compared dito sa area na to.
Kasi dito walang puno at yun nga malapit dun sa pinaka-resort area nila. So, ito talaga may sasuggest ko. At sa ilaw naman, meron silang mga kagaya nito, mga solar lights. Ayan, solar lights. Dikit-dikit yan. So, may ilaw sa gabi. Yun nga lang, walang mga outlet dito sa spot. Hindi ko lang sure kung may maglalagay o lalagyan nila. At yung CR nandun sa bandang baba. So medyo laka rin siya. Pero maayos naman yung dadaanan nyo. Yun nga lang, kapag kagabi ay talagang lalakarin mo hanggang doon. Wala pa siguro silang o pinaplano pa lang siguro nila na tayo ng comfort room dito sa main campsite nila kasi nagsisimula pa lang naman sila eh. At ito na yung ating setup. Papakita ko lang sa inyo kung saan tayo natulog. Ito yung ating sayang hindi ko na isilong, nabasa tuloy yung ating wood stove tsaka yung iba kong mga kahoy na natira kagabi. Ito naman yung tinulugan namin. So dito ako natulog, ayan, sa cot tent kasi hindi kami kasya dito sa aming malaking tent. Good morning! Good morning everyone! Throw the bags in the back, map folded, who needs that? Windows down, singing off key, snack crumbs all over the sea. Gagawa tayo ng ating morning coffee gamit itong portable espresso machine. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin talaga, pero may idea naman ako at i-figure out ko na lang. Saka ko na lang i-share sa inyo yung proseso kapag talagang bihasa na ako sa paggawa ng kape gamit itong machine na to. Gawa tayo ng ating morning coffee gamit itong portable espresso coffee machine set. Ako nga pala, set na siya kasi nakita ko meron siyang panggiling ng ng beans at frother. Ito. So itong frother at itong coffee espresso machine ay rechargeable. Ang mano-mano lang or manual ay itong grinder. Subukan natin. First time natin gagawin to. Kapit tayo. Grind muna tayo ng coffee. Ito yung ating coffee bean na matagal nang na-stock. Bigay pa to ng kaibigan nating si Mike. Hindi ko kasi makape, wala akong grinder. Ngayon meron na. Dito lang. Ito pala yung lagayan. Dito sa loob na to. Sushoot natin yung beans. Tapos yung pinakatakip niya, yun na rin yung pang grind niya. Ito. May kasamang handle. Bigyan lang tayo ng beans. Ito yung masarap na kape, lalo na sa ganitong weather. Mapag, malamig. Siyempre bagay na bagay dyan yung espresso coffee. Nagre-ready na rin naman kami ng breakfast namin. Tapos ikot lang. Bilis lang ano mo? Nakaka-grind ka agad siya. Pinuno ko lang yung canister dito sa taas. Hindi ko alam kung yun yung pinakasagad niya. At hindi ko sure kung yung isang puno ba nito na beans ay saktong-sakto dito sa pinakalagayan niya. Makikita natin. Nakakapagod pala. Pero pag sa umaga, magandang exercise to. Ang galing naman ng little helper ni Daddy. Ano yung may reward agad? Ito na yung nag-grind natin na coffee. Check natin. Mabango talaga pagka freshly grind yung kape.
natin kung may laman pa. Ayun, wala na, simot na talaga siya. So next natin ay ilalagay na natin siya dun sa espresso machine. Kailangan walang nakaapaw sa gilid kasi hindi maglalak ng maayos. Yan. May naman siya, may gauge naman siya. So depende na siguro sa pagkatapang ng kape na gusto nyo. Kung 700 ml, syempre medyo matapang kasi konti lang tubig. Pag 50 ml naman, yun talaga parang sinapak ng kape. Pan lang natin, tapos long press. Yun, tumunog na kaagad. Ito lang naman yung button niya, isa lang. Tapos yung dito sa baba, yung charging port niya. So ayan, hintayin lang natin matapos. Halata mo talaga yung marunong lang sa nagmamagaling eh. Kung gusto mong umorder nitong portable espresso machine, andito lang sa video yung link. Maayos naman yung product at hindi lang marunong talaga yung gumagamit. Siguro ay manood na lang kayo ng mga tutorial sa YouTube, yung mga marurunong talaga. Tapang! May isa pang hill dito sa kabilang side, papuntahan namin ng mga bata. Para ma-check lang din yung parang viewing deck nila doon. I'm more faster than you. O sige na. Dito huy. Oh no, I need to ice. Paano mag-climb ng mountain? Paano? Eh, yung aming spot nasa baba. Tapos itong part na to, pwede rin yata mag-car camping dito kasi may kalsada pa eh. May pathway pa papunta dun sa platform. Hangin, grabe. Rakit tayo doon sa nest. Careful lang walang tatakbo. Check muna ni daddy kung it's safe. Okay. Tell me if it's not safe. Okay. Tell me too. I'm on the top na. Okay. It's kinda high. Okay. Yeah. Huwag ka muna sumunod, Ayen. Oh, may mga kahoy pa nga dito. Wait. Is that safe? I think it's safe. Oh, wait for me. Baba muna si daddy, baka kayo makyat. No pushing. Stop muna dito sa stage 2. Sometimes Okay, we naka-hold pa rin lose sa our rails. way, Okay, go. Hold on the rails. The where's your car? chasing shadows in the distance. Oh, pagdating niya sa nest, stop muna, okay? Sometimes Kasi si we daddy unang feel papasok para hold ko yung hands nyo. Wait. One by one. getting Oo. hope can make a difference. Okay. There's so many leaves in there. Wait Where's for si a Ayen? moment, let your heart rest for a moment. Boss, You don't have to Ito pretend. na sa careful. Sige, go. Every road has a bend, don't you know? Dream for a moment, see how far you've come this moment. Leave your worries So, moving muna. There's a sunrise to find. Victory yan, victory. Up. Taas na natin ako. You can grow by showing more compassion. Si Mami, tawagin mo si Mami. Learning when to stand and when to bend. Every No jumping, chapter walang brings tatalon. another lesson. Keep your heart and soul. Natutuwa ako na paunti-unti ay lumalakas ang loob nila sa mga ganitong bagay. Malayo man ito sa mga adventures na madalas kong gawin, nagagalak naman ang puso ko sa mga ganitong experiences nila sa tuwing nasa camping kami. You'll be Pagkatapos makapag-almusal ay nag-pack up na din kami ng aming mga gamit. Nakapag-pack up na kami at bababa na lang kami dun sa may pool area para makapag-swimming. Mas maganda yung ganong setup para after nung swimming,
diretso uwi na. Dito na kagad kami sa pool area nila kasi dito lang naman to sa baba ng camping site. Meron silang tatlong swimming pool. Ito ang kiddie pool, yung kabila 6 feet at meron silang jacuzzi pool naman doon. So meron kayong tatlong pagpipilian na swimming pool na pwede nyong pagliguan dito sa campsite at resort na ito. Ito kasi yung main resort kaya meron swimming pool. Tapos yung sinabi ko nga kahapon na dinidevelop nilang maging campsite kaya meron na silang campsite yung sa taas. Sure na mag-enjoy yung mga kids dito. Aray ako lumublog, lamig. No. May sombrero pa sa dati. Waterfalls! Itong mga kubo na to pwede nyo ring rentahan dito sa may parang mini garden nila. Yan, mga kubo na yan. Tapos ang ganda lang ng pwesto kasi sobrang dami ng halaman. Parang rainforest. Yan, itong mga kubo na to pwede nyong rentahan yan. Kung sakaling di nyo trip yung camping. Tatlo. Tapos meron pang dalawa dun sa taas na pwede nyo ring rentahan. At yun naman, mas maganda doon kasi tanaw mo yung overlooking view dun sa mga kabundukan na nasa harap nito. Kasama na yung mga windmills sa Pililya. Lumakas na naman yung ulan. Lagi na lang kami inuulan tuwing naliligo sa swimming pool. Pero ito yung best na time para maligo sa pool. Kasi maligam-gam yung tubig kapag umuulan. Target talaga namin kapag nagka-car camping kami, as much as possible may water activity. Yung kasi gusto-gusto ng mga bata itong mga ginagawa natin, itong car camping na to, para naman talaga sa kanila, para mag-enjoy sila. At may share ko rin sa inyo yung mga possible na pwede nyo puntahan. Po! Palabas na kami dito sa Aambon Resort and Campsite. At para makita nyo yung daanan papasok dito, hindi ko napuputulin yung video at papakita ko sa inyo yung pinaka-ruta niya o yung pathway niya paahon dito sa spot na to kasi medyo matarik yung ahonin niya. At ngayon palusong na siya kasi palabas na tayo Pero para may idea lang kayo kung sakali pupunta kayo dito, hindi ko napuputulin yung video, tuloy-tuloy na lang hanggang makalabas kami dito sa Aambon Resort and Campsite. Yun yung ruta doon. Ganon katarik. Pero kaya naman.